Hello everyone! So today, magsusundo ako sa airport kasama si Au. Ayan sila Kuya Louie at si Ate Kat at si Sophie. Bale, may stopover lang sila ng sandali dito sa Manila. May trip kasi sila sa Indonesia nga. Kaya naisipan nilang huminto sa amin. Kesa naman magstay pa sila sa hotel. At dito kami kakain sa Pancake House. Maulan-ulan nga yung weather ngayon. At ayan, nakakatuwa kasi nakita ko na naman tong pamangkin kong ito na sobrang cute. Humble lang yan si Sophie pero nakailang bansa na yan siya at her young age. At ayan, namimili lang kami ng aming o-orderin for breakfast. Baby, lalabas mo sa vlog ni kita. What daw? Point. Ay, shake yan. Shake. Cute ni, ang cute ni Sophie. Uuwi nga muna kami para makapagpahinga pa sila ate at kuya at Sophie para sa flight nila mamaya, para hindi sila masyadong ma-jetlag, ganun. Tuwang-tuwa nga yung bata dahil nakita niya yung asong to. Bale mamaya, after nila magpahinga, mag-BBGC lang kami ng onte para magkape-kape ganun. At ayan, nakarating na nga kami sa bahay. At nagkita na rin yung dalawang magpinsan na si JJ at si Sophie. Sobrang cute talaga nilang dalawa kasi parang magkaedad lang sila. Sayang nga at hindi sila makaka-attend nung first birthday ni JJ dahil nga sumakto rin na ngayon na mismo yung flight nila. At ayan, nakakatuwa. Naging instant ate si Sophie. Birthday. Baby? Happy birthday, baby. Sila birthday. Kisa. Nagigigil din siya. Dalawa nang nag-ano. Binibiro ko nga sila ate at kuya na parang nag-OJT na sila sa pangalawang anak. At sabi nila ang hirap daw pala pag almost the same yung edad ng dalawang bata. Kaya yan, na-experience na nila for a moment. Aalis na nga kami ulit papuntang BGC kasi nakapagpahinga na sila ate. At ayan, nag-meet ang magtito. Nakakatuwa nga kasi si Charlotte, talagang wala siyang pakialam kahit anong gawin sa kanya ng mga bata. Kaya yung mga bata, sobrang love nila si Charlotte. Ayan. Sa oras mo man yung Friendship siya yan sa vlog. Sa isa. Ang dami ate Kat, ang daming pictorial. Hi. Hi. Baka Kanto sa 27 kay over na mo kay 14 hours Japon. nandito na nga kami sa may BGC. Bale, nadaan kami sa may 5th Avenue para makita nga yung sa screen na building. Tapos magki-quick coffee break din kami para alert sila sa kanilang flight. Hindi lang kami ganun ka shadow magtatagal kasi baka malate sila sa flight nila. Mahirap na. At international yun. Ayan. Parang wala yung pusa for today. Yung pusa na nasa screen na malaki. At ayan nga sila. Bali, dadaan kami dito sa may Gentle Monster. Yung nagbibenta ng mga sunglasses. Sobrang weird kasi ng design niya pero at the same time ang cool din. Ayan, may malaking mama dyan sa gitna ng store.
siya do. Marami sa ito. Sophie. Design na, aesthetic. Oh no. Ang may event sila mamaya dito, parang may concert. Kasi parang i-unveil yung kanilang Christmas tree. Kaso hindi na namin yun maaantay. Kaya magko-coffee lang kami dito sa may Arabica. Sikat to na kapehan sa BGC. Kasi sila mismo yung nagro-roast ng beans nila. Tapos ayan, minimalist din siya na cafe. Na-i-drop ko na nga sila kuya at ate sa airport. Just in time lang din para sa flight nila. Nagkita na naman ng magpinsan na si Sophie at JJ. Hindi ko pala nasundo sila kuya at ate dahil napaaga pala yung dating nila. Nag-grab na lang sila papunta dito sa house. At ayan, mag-tour kami ng onte ngayong araw din sa Manila naman. Dalhin ko sila sa Binondo. At ayan, ang mga dogs namin nagpapasikat. Ang dami nilang pasalubong sa amin. Thank you again Ate Kat and Kuya Louie at Sophie sa pasalubong nyo from Indonesia. Tuwang-tuwa kami, lalo na sa Dreamcatcher na to. Ang lakas makatim kahoy. Si Mama, bakit tama na yan, Ma? At si Mama tuwang-tuwa din dito sa coffee luwak niya. Ayan, papunta lang nga kami ng Binondo. Traffic lang talaga ngayon, parang majority ng free time nila pa-uwing CDO sa traffic na spend, Diyos. Pero ayan, nandito na kami sa Binondo. Medyo nag-walk lang kami ng malayo dahil punong-puno nga yung parkingan malapit sa may Ongpin Street. Ayan si Mother. At ayan silang tatlo. Medyo pagod pa nga si Sophie sa kanilang flight. Huminto lang kami sandali dahil si Mama nakakita ng pomegranate dito. Sobrang mahal nga lang. Favorite niya kasi to. 250 isang piraso. Pero kumuha na lang kami. Dito kami kakain sa Sincerity. Isa to siya sa mga pinakasikat na kainan dito sa Binondo. Although wala siyang Michelin star. Masarap yung chicken nila dito guys. If ever mapadpad kayo. Nasa waiting area pa nga kami dahil punong-puno nga yung restaurant sa loob. At si Mama nagutom na kaya kumain na ng kanyang biskuit. Mag-lion dance. Gutom na yan. Bata na yan. Gutom na si Charlotte. Finally, nagkaroon na rin ng table na open for us. Kaso nasa second floor siya. Kaya ito, paakyat kami sa second floor nila. Marami ng mga kumain dito na artista rin. At dinidisplay nila yan sa mga wall. May mga autograph nila. Ayan yung may mga plato dyan sa gilid. At dito nga kami nakaupo. Sa may bungad-bungad din. Nakakatuwa nga kasi yung mga server pala dito. Mga Bisaya din. Kaya minsan pag napapabisaya kami, Bisaya din pala sila. Kaya, ayun, nagkakaintindihan kami. Ito na ang kanyang coloring book. Para malingaw ba siya or ma-entertain siya bago dumating yung mga food. Kasi medyo matagal daw yung kanilang serving time dito ngayon. Mga asa 15 to 20 minutes and past lunch time na talaga. At ayan, may service tea sila dito. At ayan, may water na rin na sinerve. At ayan, nakakatuwa silang tingnan tatlo. Mag-scooter-tutor ba? Home base ba? Nag-umpisa na nga dumating yung mga food. Naunang dumating yung oyster cake. At ayan, naparami nga kami ng order. Medyo hindi namin na-estimate na ang liit pala nung table para sa mga na-order namin. Para kami nagpiesta dito. Pero ayun, tinake out na lang namin yung iba. At ayan kami. Maglalakad nga kami pala ulit papunta dito sa may Ongpin Street. Bale, itatry namin yung kanilang mga sugarcane juice.
Pero bago yon, nadaan lang kami ng Imbitin para bumili ng pasalubong sa CDO. Ang laki nga ng mooncake na to. Kakatuwa. At ayan si Sophie. Bale, bumili pala kami ng mga hopya at yung mga tarts at iba pang mga snacks para mapasalubong kina Tita Esther. At ayan, ang ganda ng box. Walking lang talaga kami dito kasi nga hindi namin na-anticipate na kahit weekday, sobrang daming sasakyan. Ubus na yung parkingan sa gilid. At ang dami din talagang tao kahit weekday. Ayan, yung kanilang sugarcane juice. Tuwa kami dito sa TV na to kasi parang sa loob ka ng TV. At ayan, ito rin siya sa may sugarcane banda. Yan yung mismong process ng paggawa. Pinapasok yung tubo, tas lalabas agad yung juice niya. Ayan kaming 5. Makalingaw man to eh. Anyways, ito na yung aming sugarcane juice. At ihahatid na nga namin sila pabalik ng airport. Goodbye muna kuya at ate. Huminto rin kami ni mama sa may Spin Coffee kasi galing kami sa Viluna para mag late dinner. Medyo nabusog pa kasi kami dun sa kaninang kinain sa Sincerity. Kaya ang inisip namin is mag-pasta lang or something light. Nakakatuwa din tong cafe na to kasi ayan, Christmas themed na nga sila. Masarap din yung kanilang matcha dito. Ayan yung in-order namin. Ayun lang, maraming salamat sa panonood.